Yun, good morning internet. Welcome sa ating channel. Kung naghahanap pala kayo guys ng compact na drill na mid-torque at cordless na rin at brushless, para sa inyo yung video na to. Ayan. Huwag na natin patagalin. Nung nabili natin siya, ay bare 2 lamang po. Wala po siyang kasamang battery and charger. At ayun. Buksan na natin. So ayan. Sa pagbukas nyo, syempre ayan, yung pinaka-tool niya. Ganda. Mid. Yung ano niya. Hindi siya gaano kalaki. Yung size niya. Ayan. Tapos, may kasama siyang freeing accessories. Ayan guys. Mostly, ano siya, masonry bit. Ito is 5mm. This is 532. So strange. Nasa Imperial 16 and 6mm. Yun, nabasa ko pala is meron siyang Imperial and metric measurement 5mm, 6mm, 4mm. May kasama din siya guys na ganda. Yung pang screw. PH2. And number 6 na plat. Siyempre, may kasama siyang manual. Sino ba yung nagbabasa nito? Parang wala yata, no? Pero, yan. Importante na meron pa rin. So, yung unit natin ngayon ay may kasama pa rin siyang impact function. Ganyan tayo bumili. Kasi baka magkamali kayo guys. Merong ganito na 55 Nm din na wala siyang impact function. So brushless siya. Brushless. Compact din siya. Kaso wala yan. So kung bibili kayo, dapat may impact function. Kasi kunti lang naman yung diferensya ng presyo. Ang model number dito ay hanapin natin. Model number niya ay saan ba? Ayan. CID LI205581. Ayan yung model number niya guys. So kuha natin siya ng speed, kung accurate ba yung speed niya. Ayan. Wala siyang kasamang battery. Ito yung battery natin spare. At lagyan natin siya ng sticker para mabasa ng ating reader or tachometer. Nasa speed 1 guys. Yan. Yan. Max, niya sa speed 1 is 488 RPM. Set natin siya sa speed 2. Sa 1927. 1927 yung pinaka niya, yung pinaka max sa speed 2. Ayan. So, tingnan natin dito. Based on the speed, malapit na. 500 and 2,000. Ayan. Pagkatapos niyan ay syempre,
yung test natin. Test natin siya guys sa metal, concrete, at wood. Saka ako natin ng maximum torque gamit yung ating torque gauge kung ano ba yung kaya nito i-produce na torque. Mako na tayo sa testing phase ng ating video. Ito yung unang test natin ay sa konkreto na may kapal na almost 5 cm na solid concrete. Gamit natin ay masonry bit na may diameter na 3/8. Yung ano pala guys, yung chuck capacity natin ay nasa 13 mm or 1/2. Yan. Makikita nyo naman na very strong and capable yung hammer function ng ating drill. So yan, butas talaga siya. Yan, pagkatapos ng ating konkreto ay testing naman natin siya dito sa 4 layers of laminated plywood na may kapal na 3/4 yung kada layers niya. Gamit natin dito ay nasa 5/8 na brad point bit. Yan, nakikita nyo na very capable and very powerful yung ating drill despite of its size. Yan. Very kumbaga chicken lang sa kanya yung kahoy guys. Naman ang ating kahoy or wood testing ay dumako naman tayo dito sa ating metal testing. Gamit natin ay metal drill bit na may diameter na 1/4. And makikita nyo na lalawin nyo lang yung trigger. Huwag masyadong continuous yung speed. Kasi iinit lang yan guys. Ayan. Despite the size, very powerful siya sa ating 1/4 na drill bit. Ayan guys. Pagkatapos ng ating metal testing, gamit yung ating drill bit, sunod tayo dito sa screw mode. Tingnan natin kung kaya bang ibaon ang 5-inch tech screw na 2 bars lang yung ating battery. Ayan. So, ilalagay natin siya guys sa drill, sa screw mode na 22. Number 22, yan. Tingnan natin kung mag-engage yung kanyang torque setting or clutch setting sa ating napakahabang 5-inch screw. Ayan. So, ayan guys. Nakikita nyo na, tinatesting na natin siya. At napakaganda ng kanyang light. Diba? Very illuminating yung kanyang light. Ayan, nag-engage po yung clutch. Diba? Pero kaya niya pa rin ibaon kahit nasa screw mode siya na 22, number 22. Ayan, pagkatapos niyan ay dito naman tayo sa torque testing natin. Gamit natin ang digital na torque gauge. So, don't try this at home guys. Kasi malakas to. Pwede kayong mabalian. So, sagad natin kung ano ba yung kaya niyang i-produce na torque. Ayan, ayan. Ayan, nakikita nyo na 19.6 despite of its size. Pero tingin ko may ilalakas pa to. Medyo pigil lang tayo kasi napakalakas niya guys. Pwede tayong mabalian ito ng risk pag sinagad talaga natin yan. Ano yung takeaways natin sa drill na to? So, despite of compact size niya, very powerful, very capable yung drill na to. At kung naghahanap kayo ng drill na suitable, kung madalas kayo mag-drill sa mga confined space, para sa inyo yung drill na to, I think so. Kasi, yun, yung length niya ay 17. Almost. At yung height niya ay 21 without the battery. Meron din siyang lapad na 6 cm. And in comparison dito sa ating 96 Nm, yan, nakikita nyo na maiksi talaga siya. At mahaba yung 96 Nm. So, napakalakas niya guys. Kita nyo naman sa ating torque test. May ibubuga pa yon, di ba? Yun, yung iba kasing nakikita ko halos umabot siya ng 20 Nm yung max niya. So I know, medyo malayo siya sa claimed 55 Nm, but tingin ko may bubuga pa yon kasi medyo hesitant lang ako na isagad kasi alam mo yun, napakalakas niya. Pwede ka kasing mabalian yan kasi wala naman tong anti-kickback function, hindi tulad ng ibang drills. Tsaka compare sa impact driver at impact wrench ay
Medyo maano to eh, malakas talaga to sa torque. Ayun, kung wala siyang anti-kickback function na hihinto, delikado ka doon, pwedeng mabali yung wrist mo. So, kaya nga kung magdi-drill kayo ng sobrang malalaking lag bolts, screws, kung kayo sa impact driver at impact wrench. Ito, very pang DIY sa bahay and professional use. Yeah. So hanggang dito na lang guys yung ating vlog ngayon. I hope you find this video educational and informative. So, ayun pala guys, yung mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel ay palambing naman ng isang subscribe button dyan sa baba at huwag kalimutang i-like and share yung ating YouTube channel. Ayun, thank you and bye!